So mga sangkay, marami po ang nanunood at maraming interesado sa naging topic natin patungkol sa sikreto na magiging mayaman ng ating bansa kagaya po ng Singapore at Japan. At napanood nyo rin mga sangkay ang isa po nating vlog patungkol sa kung papaano patitinuin o ang sistema na magpapatino sa mga baliw na politiko sa Pilipinas. Ngayon, ituloy-tuloy na po natin ito. Mga sangkay, pero wag niyo pong kalilimutan na ikalat ang video na to para marami pong makapanood. Pag-uusapan ulit natin ngayon mga sangkay kung gaano kaganda ang sistemang parliamentary system na dapat i-adapt ng gobyerno ng Pilipinas para hindi na po maging magulo ang gobyerno natin. Magandang oras po sa lahat ng mga kababayan natin, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel sa baba ng video na to. Makikita nyo po mga sangkay ang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo rin po yung bell at pindutin nyo rin po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. At ito mga sangkay, para sa mga nanonood sa Facebook, ito madali lamang, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. No, habang kayo ay nanonood, mga sangkay, may makikita po kayong tatlong tuldok sa bandang itaas ng video. So itong nakikita nyong video ngayon o larawan mga sangkay ay isa lamang pong halimbawa yan. Okay? Nasusundan ninyo. So sa taas ng video, ng actual na pinapanood nyong content ngayon, makikita nyo yung tatlong tuldok, pindutin nyo lamang po yan, tapos may lalabas na show more. Pindutin nyo po yung show more, then pindutin nyo rin po yung bell notification na katabi ng subscribe. Ayan po. Tapos pindutin nyo rin po yung all. I hope na nasundan nyo ako mga sangkay. Napakadali lamang po niyan. Okay, so ito pag-usapan po natin. Gaano nga ba kaganda itong parliamentary system na dapat i-adapt ng Pilipinas? Kasi, okay, ngayon, ang Pilipinas natin ay presidential system. That's the reason mga sangkay kung bakit ang Pilipinas natin napakagulo ng mga politiko. Lahat po sila gustong makaupo sa mga matataas na opisina ng ating gobyerno. May ilan mga sangkay o marami na kaya po sila nananalo ay dahil lamang po sa kanilang bango ng pangalan o dahil magaling po sila gumiling, magaling po sila magsalita, o kaya magaling po sila mambola, nananalo. Lalong-lalo na po yung mga artista na tumatakbo sa eleksyon. Ngayon mga sangkay, may sistema po tayo para maiwasan na ito. Okay? Maiwasan na po itong mga pag-i-elect na mga medyo may saltik na mga leader at mga gahaman na mga leader, mga corrupt officials. Alam nyo kung ano ito? Parliamentary system. Itong parliamentary system, ito po yung sistema ng Singapore, Japan at napakaraming mga bansa sa bandang Europe. Dahilan mga sangkay kung bakit itong mga nag-adapt ng parliamentary system or parliament form of government, mga malalago, mga mayayamang bansa at hindi po magulo ang kanilang politika. Ngayon, eto mga sangkay, panoorin po natin itong isa sa mga video mula po ito sa TV5. Napakaganda na ito mga sangkay dahil pinaliwanag dito kung ano nga ba itong parliamentary laban po sa presidential government. Okay? Uulitin ko mga sangkay, ang problema sa Pilipinas, sistema. Bakit may mga saltik ito mga opisyal natin, may mga tama mga sangkay, lagi pong nag-aagawan ng pwesto, lagi pong nagbabardagulan. Dahil po sa sistemang presidential system. Tingnan nyo ngayon yung Amerika, mga sangkay, pambihira, hawig na hawig po sa Pilipinas. Presidential system, nag-aaway-away po sila Donald Trump, sila Biden, at ang Democrats, at laban po sa kanilang kabilang party, mga sangkay. So, same. Dito sa Pilipinas, grabe po ang gulo-gulo ng presidential system. Wala pong ibang pinakamaganda kundi parliamentary system kagaya po ng Singapore at Japan dito sa Asia. Eto, panoorin po natin ang kaibahan para maintindihan po ng marami. Ang mas madalas pong napag-uusapan ay ang panukala mag-shift tayo sa federal form of government. Pero meron pa pong isa pang panukalang matagal ring nakabinbin. At kung sakali, mangangailangan din ng charter change kung ipatutupad ito. Okay, kailangan ng charter change. Ulitin ko lang, okay, para mas maintindihan po ninyo na wala na po ako sa politics. Okay, bakit ko ginagawa ang video na to? To educate the Filipino people. Kasi hindi po nila alam itong parliamentary, federalism, hindi po alam yung 60-40 policy, hindi po alam yung patungkol sa presidential system na ang gulo-gulo, hindi po alam yung about sa charter change or amendment ng ating constitution
Ngayon, para mas maliwanagan po tayo, mga sanggay, eto, panoorin natin. Yan po yung paglipat sa isang parliamentary form of government. Presidential or parliamentary? Ayan na. Ano pong kaibahan nila? Sa presidential, meron pong tinatawag na separation of powers. Ibig sabihin, hiwalay ang executive sa legislatura. Ang legislature ang magpapasa ng batas habang executive ang magpapatakbo ng bansa. Sa parliamentary naman, ang prime minister ay bahagi ng legislatura. Siyang tumatayong leader ng gobyerno at ng legislatura dahil siya po ang may pinakamaraming boto sa mga parliamentarians. Sa presidential, madalas ay may fixed term ang Pangulo. Sa parliamentary naman, maring patumbahin ng parliament ang gobyerno anumang oras sa pamamagitan lamang ng vote of no confidence. Okay, tigil tayo dyan saglit, mga sangkay. Dito, sa presidential, may fixed term. 'Di ba? 6 years, 'di ba? Ang presidente. At ang iba pang mga posisyon sa gobyerno, may tamang term lamang o ilang mga taon, kailangan na po mag-eleksyon ulit. Sa parliamentary, okay, bagamat may eleksyon, dito, pwedeng mapatanggal ang kahit na sinong nakaupong prime minister kung siya po ay hindi na capable sa kanyang posisyon. Nang hindi na po kinakailangan ng marami pang patutsadahan, nang hindi na po kinakailangan ng kahit na anong impeachment complaint. Via lang to mga sangkay, sa pamamagitan lamang po ng vote of no confidence, pwede na po siyang matanggal o mismo siya magre-resign. Kasi ang kinagandaan sa parliamentary system, naiintindihan nila na kailangan nila magtrabaho. Hindi po yung tipong presidential system kasi, mga sangkay, pasikatan lang eh. Rockstar, magaling, minsan dahil sa hype, 'di ba? Pero sa parliamentary, kailangan mo magtrabaho para sa pamahalaan at para po sa bayan. So kung ikaw ay hindi na capable, ikaw mismo kusa ka magre-resign. Marami na po yan mga sangkay ng mga bansa. Like doon po sa Japan, itong dating prime minister na si wala na po. Sumalangit ang kanyang kaluluwa, si Prime Minister Abe, na kung saan nag-step down siya dahil nga po may nararamdaman na po siyang kakaiba at kailangan po ng doktor na ayusin ang kanyang physical na pangangatawan. So, dito sa presidential system, naku po, kahit po may nararamdaman ng kahit hindi na po kaya, mga sangkay, pag sinabi ng advisor na, hindi, kaya mo pa yan, tuloy pa rin. Tapos, ayun na, ang nangyayari, nagkakawatak-watak na yung mga Pilipino. Magulo na po yung gobyerno. Ganyan po kagulo ang presidential system. So, tuloy po natin. Ito pa, mga sangkay. Sa parliamentary system, ang kinagandahan dito, kapag magaling ang leader, pwede po siyang manatili sa kanyang pwesto. Gaya po ni Lee Kuan Yew. Pero hindi po lahat na ganong klaseng leader eh. Kasi karamihan po napapagod po talaga ng mga prime minister. Hindi po nagtatagal. Bihira lamang po ang pagkakaalam ko, si Lee Kuan Yew lamang po ang tumagal sa pwesto dyan sa Singapore dahil nga po talagang inayos po niya ng buo ang bansa ng Singapore. Kita nyo naman ngayon mga sangkay, yan po ay first world country. So, sa parliamentary, hindi na po kinakailangan dito yung kung ilang taon ka na maninilbihan, as long as napakatalino mo, natutulungan mo yung mga Pilipino, kitang-kita yung trabaho mo, at kayang-kaya pa ng katawan mo, tuloy ka sa iyong serbisyo. While mga sangkay, hindi naman po talaga sila nagtatagal kasi karamihan, ka agad, natu-turn down ka agad kasi napapagod po ang Prime Minister dahil nga po sa dami ng trabaho, so papalitan na naman po siya ng mas matalino pa po sa kanya. Mas madaling magpalit ng gobyerno sa parliamentary form at hindi po ito nagre-resulta sa isang krisis. At sa presidential, ang Pangulo ay madalas binoboto ng taong bayan o kaya ng Electoral College kagaya po ng nasa US. Sa parliamentary, ang namimili ng Prime Minister ay ang Parliament. Kung sinong parliamentarian na may pinakamaraming suporta sa legislatura, siya po ang magiging Prime Minister. Yan po mga sangkay. Elected by voters, ang kaibahan, presidential, ang bumubuto po sa presidente o top officials ay tayo mismo mga Pilipino. So, ang nangyayari mga sangkay, pasikatan lang, pagwapuhan, pagalingan magsalita. While sa parliamentary system, ang nag-i-elect po ay yung parliament. Yung party na nanalo. Kasi ang mangyayari mga sangkay, tayo mga Pilipino, boboto tayo ng party. So, kung sino ang naipanalo ng mga Pilipino na partido, sila po ay mag-i-elect. Sila po ay magbubutuhan. Kung sino ang pinakamatalino sa kanila, yun po ang tatayong Prime Minister.
Sa madaling sabi, quality leader ang lalabas sa parliamentary. At sa parliamentary, ang mga ministro madalas ay mga miyembro rin ng parliament na kaalyado ng Prime Minister. Yan po ang pinupunto ni Senator Robin Padilla. Kung parliamentary, mas madaling ipatawag yung mga ministro dahil bahagi rin sila ng parliament. So ano po ang mas maiging sistema? Hindi po ganun kadali ang sagot dahil hati po ang opinion dyan. Sa presidential form, mas madalas magbanggaan ng executive at ang legislative. Kaya minsan nagkakaroon po ng mga deadlock gaya ng mga budget deadlock sa Amerika. Yan po ang presidential, di ba? Nadidelay. Sa parliamentary, hindi mo nangyayari yan dahil ang nagpapatakbo ng gobyerno ay ang mismong mga miyembro rin ng parliament. Smooth, kumbaga, madali pong naaasikaso ang mga problema sa parliamentary. Pero may isa pang uri ng sistema na medyo nasa gitna. Ito po yung semi-parliamentary system o pwedeng tawaging semi-presidential. May prime minister na galing sa legislatura na nagpapatakbo ng gobyerno. Siya po ang head of government. At merong presidente na parang head of state bilang figurehead or simbolo ng bansa. Kung titingnan ninyo itong mapa po, makikita ninyo kung aling mga bansa ang merong parliamentary o presidential. Yung mga kulay blue po dyan ay presidential form gaya po ng US at maraming bansa dyan sa Latin America at dito sa Africa. Kasama rin ng Iran, Turkey, Kazakhstan, Turkmenistan at Uzbekistan. Sa Asia po, narin ang South Korea at ang Indonesia at ang Pilipinas. Ang mga kulay orange naman po ay mga parliamentary o kaya ay semi-parliamentary. Ayan po, mga malalagong bansa po yan, mga sangkay, like Europe. Halos po buong Europa, dyan po sa taas, ay gantong uri ang pamamalakad. Narin din po yung Canada, bandaron, Australia, bandarito, UK, Israel, Thailand at yung Japan. O, di ba? Ayan, mga sangkay. Ang dami po niyan. Halos buong Europe, parliamentary sila. At kung titingnan po natin ang situation ng Europe, malago po sila, mga sangkay. At kahit tingnan nyo po ang listahan sa Google ng mga malalagong bansa, more on parliamentary system. Yung mga magugulong gobyerno, mga magugulong bansa, yung presidential system. Sa isang study ng World Bank noong 2001 na ginawa ni Daniel Letterman, Norman Loaiza at Rodrigo Suarez, sinabi po nila na ang parliamentary system ay hindi kasing problemado sa korupsyon kumpara po dun sa ibang sistema. Klaro na mga sangkay. Salamat kay Ed Lingaw, no? Ang klaro na ito. Ang parliamentary system ayon po dito sa 2000 World Bank study, ang parliamentary system ay hindi po kasing problemado sa presidential system. Ito, ulitin po natin para mas maintindihan po nating lahat. Ganda to, para mas matutunan na marami sa ating mga kababayan. Noong 2001 na ginawa ni Daniel Letterman, Norman Loaiza at Rodrigo Suarez, sinabi po nila na ang parliamentary system ay hindi kasing problemado sa korupsyon kumpara po dun sa ibang sistema. Diba? Pagdating sa korupsyon, less. Mas mababa po ang level ng korupsyon dito sa parliamentary system. Naipaliwanag ko na yan nakaraan, mga sangkay, kung bakit. Okay? Kung bakit less lamang po o mababa lamang po ang antas ng korupsyon sa parliamentary system. Dahil nga po halos natitingnan po mabuti. Yung mga lumalabas sa budget o project, masyado pong nasasala po yan sa parliamentary. Hindi tulad po sa presidential system. Naku, ang luwag-luwag po. Walang masyadong check and balance. Wala masyadong audit. So, lahat po ng mga opisyal pwedeng mangurap. Paano naman tayo? Nag-eksperimento na po tayo sa isang uri ng parliamentary system pero medyo hilaw po yung eksperimento. Noong Enero 1973, ilang buwan matapos ideklara ni Marcos ang martial law, niratipika ang 1973 Constitution. Marami pong kumikwestiyon sa ratifikasyon na yan dahil hindi po naman ito pinagbotohan ng mga botante. Sa halip, nagpatawag si Marcos ng Barangay Citizen Assemblies kung saan pinagbotohan ang konstitusyon viva voce o sa pamamagitan lamang ng lakas ng boses. Isa sa mga probisyon ng 1973 Constitution ay ang pag-adopt ng isa pong modified parliamentary form of government. Yung mga sangkay, kumbaga semi-parliamentary or semi-presidential system. Ito po yung inadapt noon ni Ferdinand Marcos. May pangulo pa rin pero meron ng prime minister. Pero po hindi gaya ng maraming o karaniwang semi-parliamentary system sa ibang bahagi ng mundo, ang Pangulo ng Pilipinas pa rin ang nagahari. Siya ang nagpapatakbo ng defense, security at foreign affairs. Siya rin po ang namimili ng Prime Minister mula sa mga miyembro ng Batasang Pambansa.
Ang napili po niyang Prime Minister ang magpapatakbo ng pang-araw-araw na aktibidad ng gobyerno. Katunayan sa 1973 Constitution, nakasaad po na ang trabaho ng Prime Minister ay siguruhin na pinatutupad ang mga polisiya at programa na inilatag ng Pangulo. Nung una, inako ni Marcos ang parehong trabaho. Pero noong 1981, inappoint niya ang kanyang Prime Minister na si Cesar Virata, ang kanyang Finance Minister na si Cesar Virata bilang kanyang Prime Minister. Sa makatwid po, sumubok tayo sa semi-parliamentary system. Yun lang, ito po ay sa paraan na ibang-iba dun sa sistema sa ibang bansa. Dahil ang Pangulo pa rin ang nanatiling namamahala sa ating bansa. Okay, mga sanggay, sinubukan po ang parliamentary, kaya nga lang mga sanggay, ito po ay semi-parliamentary lamang or semi-presidential system. Kalahating presidential, kalahati pong parliamentary. So, anong kailangan? Kailangan mga sangkay, hindi po yung semi-parliamentary or semi-presidential system. Ang kailangan po ng Pilipinas, ang gobyerno natin, i-adapt po ang talagang buong parliamentary system. Bakit? Eto mga sangkay, ulitin po natin ang part na ito. Thailand at yung Japan. Sa isang study ng World Bank noong 2001 na ginawa ni Daniel Letterman, Norman Loaiza at Rodrigo Suarez, sinabi po nila na ang parliamentary system ay hindi kasing problemado sa korupsyon kumpara po dun sa ibang sistema. Ayan, klaro po. I hope na gets na po nating lahat yan. So, ang kailangan po natin, parliamentary system. Gusto ko pong malaman ito ng mga Pilipino dahil lahat po tayo naaalarma mga sangkay sa mga nangyayari sa ating bansa. Biruin mo, ang nangyayari sa mga politiko ngayon, traiduran. Diba? Ang nangyayari ngayon sa mga politiko, agawan ng pwesto o kaya siraan. Why? Dahil presidential system po tayo. Unlike kung gagawin po natin itong parliamentary system, titino po ang mga politiko sa Pilipinas. At wala na pong pasikatan dito mga sangkay dahil ang mai-elect na mga leader sa ating bansa ay quality leaders. Kung samahan pa po ito ng federal parliamentary system. Diba? Di ang saya po ng Pilipinas. Kahit papano, hindi na po kasing tindi ang problema natin ngayon sa politika sa ating bansa. Kasi ngayon mga sangkay, bardagulan dito, bardagulan doon eh. Wasakan ng pangalan doon, wasakan pamilya dito, pamilya na naman doon. Ganyan pong nangyayari sa mga politiko ngayon sa panahon natin. Alam nyo, eto lang masasabi ko, kahit sino pa, kahit anghel pa ang umupo sa Malacanang na presidente ng Pilipinas, walang magbabago as long as presidential form of government tayo. Pero kung magpapalit po tayo, ayusin po natin ang constitution, mga sangkay, ang parliamentary ay subok na, kagaya po ng Japan, Singapore, maraming mga bansa sa Europe na ngayon mga sangkay nagtatamasa ng isang napakagandang sistema ng kanilang gobyerno. Ano po inyong komento mga sangkay? Just comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na ikalat ang video na to nang sa ganun malaman po ng ating mga kababayan. Okay? Sa mga nagsusulong ng parliamentary system, yun po yung suportahan natin. Okay? Sa mga nagsusulong ng reforma. Okay? Kasi ang tagal na po ng problema sa Pilipinas. Minsan, ang nirarason na lang nila eh. Huwag natin unahin yan. Unahin natin ang Pilipino. Daming nagugutom. Teka lang. Kailan ba natapos ang gutom sa Pilipinas? Kahit sinong umupo sa gobyerno, may gutom pa rin talaga yan. May problema pa rin talaga yan. Bakit hindi natin subukan yung dapat na solusyon? Kagaya po ng Singapore, malago. Japan, malago. Okay? Well, just comment down below. Now, mga sangkay, meron po akong Facebook group. Exclusive lamang po sa mga solid sangkay. Ito po, Hukbong Solid Sangkay. Hanapin nyo lamang po ito sa Facebook, then mag-join po kayo and make sure na sasagutan nyo yung mga tanong nang sa ganun makapasok po kayo dito. Okay, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.